Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Regan Robles mula sa PNP Aviation Security Group, mag-aatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Naging matagumpay ang isinagawang search and rescue training sa mga miyembro ng ISRI sa Benguet ng mga tauhan ng Technical Support Company, Regional Mobile Force Battalion 15. Ang buong detalye ng report mula kay Corporal Kashmera Supsupin. Tagumpay na nasagawa ng mga tauhan ng Technical Support Company, Regional Mobile Force Battalion 15 ang 3 araw na Search and Rescue Training na tinawag na Manning Community Emergency Response Intervention Training o MERIT Program para sa 24 na tauhan ng Itogon Suyok Resources Incorporated sa Sangilo, Itogon, Benguet. Tinalakay sa pagsasanay ang mahahalagang paksa kaugnay ng emergency response at rescue operations, kabilang ang Incident Command System, Basic First Aid, Victim Packaging, Basic Ropemanship, Low-Angle Rescue and Victim Traversing, at Basic Orientation on Collapse Structure, Search and Rescue. Layunin ng mga turong ito na mapalawak ang kaalaman, kasanayan at kahandahan ng mga kalahok sa epektibong pagtugon sa mga trahedya o kaya ay sakuna sa komunidad. Bilang bahagi ng pagpapatibay sa mga konsepto at teknik na tinalakay, hinati ang mga kalahok sa 3 pangkat at isinilalim sa mga practical at scenario-based exercises na ginaya ang mga aktwal na insidente ng emerhensiya. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, kritikal na pag-iisip at aktwal na pagsasagawa ng mga rescue procedure, naipakita ng mga kalahok ang mas mataas na antas ng kakayahan at kumpiyansa sa pagtugon sa mga sitwasyong pang-emergency. Nagtapos ang pagsasanay sa isang komprehensibong critic at evaluation session kung saan nagbigay ang mga tagapagsanay ng mahahalagang obserbasyon, rekomendasyon at mungkahi para sa higit pang pagpapabuti. Nakatulong ang gawain ito upang masuri ng mga kalahok ang kanilang naging pagganap, matukoy ang mga aspetong nangangailangan ng pagpapahusay at lalo pang mapalakas ang kanilang kakayahan sa emergency preparedness at response. Isinagawa rin ang isang closing program bilang formal na pagtatapos ng aktibidad. Dumalo sa programa sina Engineer Robert F. Wagtingan, ang Acting Vice President at Resident Manager ng ISRI at Engineer Ferdinand Jacobson, Officer in Charge ng Safety Department. Ang kanilang pagdalo ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pagsasanay at nagsilbing pagkilala sa matagumpay na pagkumpleto ng MERIT program. Higit pa rito, lalo nitong pinagtibay ang ugnayan ng organisasyon at mga stakeholders sa emergency response sa pagsusulong ng kaligtasan, kahandahan at katatagan ng komunidad. Mula dito sa Sangilo, Itogon, Benguet, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Police Corporal Kashmir B. Supsupin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, bagong PNP para sa bagong Pilipinas.
Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Corporal Supsupin. Police Regional Office 8 at Regional Highway Patrol Unit 8 nanguna sa Obstacle Challenge para sa responsableng pagmomotorsiklo. Ibabalita yan ni Patrol Woman Dara Falogme. Ng mga motorcycle riders at enthusiast ang kanilang husay, disiplina at kaalaman sa ligtas na pagmamaneho sa isinagawang National Advisory Group Anniversary Ride Obstacle Challenge na pinangunahan ng Police Regional Office 8 at Regional Highway Patrol Unit 8 sa Police Regional Office 8 Grandstand Campsite Roberto K. Cangleon, Palo, Leyte nito lamang Mayo 30. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Jason L. Capoy, Regional Director ng Police Regional Office 8, nagsama-sama ang mga riders sa isang paligsahang may iba't ibang obstacle course challenges na layuning subukin ang kanilang kakayahan sa pagmamaneho habang itinataguyod ang responsabling paggamit ng kalsada. Bukod sa pagdiriwang ng anibersaryo ng National Advisory Group, nagsilbi rin ang aktibidad bilang plataporma upang palakasin ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga stakeholder, partner organizations at law enforcement agencies sa pagsusulong ng kaligtasan sa lansangan. Ayon sa Police Regional Office 8, bahagi rin ito ng kanilang proactive na hakbang upang mabawasan ang mga aksidente sa kalsada sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kaalaman sa road safety, paghihikayat sa responsableng pagmumotorsiklo at mahigpit na pagsunod sa mga batas trapiko. Sa pamamagitan ng mga ganitong programa, mas mapapalakas ang mga kamalayan ng mga motorista sa kahalagahan ng disiplina at kaligtasan sa kalsada na makatutulong sa paglikha ng mas ligtas na komunidad para sa lahat ng road users. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Dara Falogme, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Falogme. Police Community Affairs and Development Group at kanilang advisory group nagpaabot ng saya at tulong sa mga Kid Warriors sa New Alpha Base San Antonio, San Pedro, Laguna. Yan ang ibabalita ni Patrolwoman Erickson Mayor. Malabi ang hatid ng outreach program para sa mga Kid Warriors ng Philippine National Police at Advisory Group sa New Alpha Base, San Antonio, San Pedro, Laguna nitong ika-31 ng Mayo taong kasalukuyan. Nakiisa ang mga miyembro ng Police Community Affairs and Development Group, Advisory Group na pinangungunahan ni Dr. Imad Amar at Laguna Eagles Club at iba't ibang grupo kung saan namigay ng tulong sa mga Kid Warriors o mga batang may karamdaman. Ang PNP ay nagbabahagi ng food packs, lalong-lalo na po yung ating 10 kilos na mga bigas. Dagdag din po sa mga pangailangan ng mga parents. At tayo rin po ay nagbibigay ng mascot entertainment. Isa rin po ito sa nagpapabos ng moral ng mga bata. Sa naturang programa ay namigay ng school supplies, diaper, grocery packs at bigas mula sa Community Assistance and Development Division ng PICAG. Napakalaking tulong po para sa amin na mayroon pong mga grupo at tao na tumutulong, nagpapahatid ng kanilang tulong para po sa aming mga event. Kasi sa totoo lang po, napakahirap po ng may warrior sa pamilya. Physically, emotionally, lalo na po financially. Napakarami po nilang mga needs. Bukod pa po sa mga daily needs nila, mga medical needs po. Kaya po sa mga gantong event, ang makareceive po kami ng mga blessings, donations, sponsorships, ay malaking bagay po talaga. Kaya naman po maraming salamat po sa lahat po ng mga sponsors, sa inyo pong grupo, sa Kapulisan, kay Padrino Pilipino, sa Eagles, sa inyo pong pagsuporta, pagtulong sa aming grupo at sa aming pong adhikain na makatulong sa mga warriors. Nagpasalamat ang mga pamilyang nabigyan ng tulong sa kapulisan at sa pinakitang malasakit at tagarang pag-aksyon sa kanilang kalagayan. Ayon sa kanila,
ang simpleng tulong na kanilang natanggap ay nagbigay ng pag-asa at malaking ginhawa sa kanilang pamilya. Patunay ito na ang serbisyo ng Philippine National Police ay hindi lamang nakatuon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, kundi maging sa pagtugon sa pangangailangan ng mamamayan sa pamamagitan ng mga programang may malasakit at tunay na serbisyong nararamdaman ng publiko. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa San Pedro, Laguna, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Erickson Mayor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Mayor. 3 individual na sangkot sa rent-tangay modus arestado ng mga kapulisan ng Dasmariñas. Ibabalita yan ni Corporal Doris A. Kaisip. 3 individual ang naaresto ng mga tauhan ng Dasmariñas Component City Police Station kaugnay sa kasong estapa gamit ang tinatawag na rentangay modus matapos umanong isang rentang sasakyan sa Dasmariñas City, Cavite. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel MacArthur Mercader, hepe ng Dasmariñas Component City Police Station, ang mga suspect na sina alias Leslie, alias Jerome at alias Mark. Batay sa investigasyon, nirentahan umano ng 2 pangunahing suspect ang isang Toyota Vios ng biktimang si alias RJ na mula sa Malbar, Batangas noong Mayo 27 taong kasalukuyan. Subalit makalipas ang isang araw nakatanggap ng impormasyon ang biktima na isinanla umano ang kanyang sasakyan nang walang kanyang pahintulot. Dahil dito agad niyang tinungton ang lokasyon ng sasakyan gamit ang naka-install na GPS tracker na nagturo sa kanilang grupo sa Dasmariñas City, Cavite. Pagdating sa lugar, personal na naaktuhan umano ng biktima ang 3 sospek habang nakikipagtransaksyon upang isang laang naturang sasakyan sa isang individual na hindi rin alam umano ang sasakyan ay nirentahan lamang at hindi pag-aari ng mga sospek. Agad namang humingi ng tulong sa kapulisan ang complainant dahilan upang rumusponde ang mga tauhan ng Dasmariñas Component City Police Station at tuluyang maaresto ang mga sospek. Sa kasalukuyan ay nasa kustodiya ng Dasmariñas Component City Police Station ang mga naarestong individual habang inihahanda ang pagsasampa ng kasong estapa sa Office of the City Prosecutor ng Dasmariñas City, Cavite. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula sa Cavite Police Provincial Office, ang tahanan ng mga bayaning pulis, ako ang inyong PNN correspondent. Alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Kaisip. Matagumpay na nagsagawa ang Eastern Police District ng Human Stakeholder Forum para sa taong 2026. Ibabalita yan ni Patrolwoman Jenny May Dolor. Kaugnay sa usaping pangkapayapaan at paggalang sa karapatang pangtao, ang Eastern Police District ay nagsagawa ng Human Rights Forum para sa calendar year 2026 kasama ang mga stakeholders nito na ginanap sa EPD Multipurpose Hall, Barangay Malinaw, Pasig City. Ang programa ay dinaluhan at pinasinayaan ni Attorney Romeo E. David, Regional Director ng NAPOLCOM NCR, bilang panauhing pandangal. Nandun din sina Police Brigadier General Romance Arugay, hepe ng HRAW PNP, at Attorney Nikki Arceo, hepe ng Legal Division ng CHR-NCR, mga miyembro ng Human Rights Affairs Office ng PNP, mga opisyal at personnel mula sa EPD sa pamumuno ni Police Brigadier General Aden Tila Gradante, District Director ng nasabing distrito, kasama ang mga EPD stakeholders at mga advocacy support group. Binigyang diin ni Attorney David ang kahalagahan ng patuloy na pagtutulungan sa pagitan ng pulisya at iba't ibang sektor ng lipunan. Ipinunto niya na ang tunay na kaligtasan ng publiko ay makakamtan lamang kapag ang mga karapatan ng bawat individual ay protektado at iginagalang anuman ang katayuan o pinagmulan. Bahagi ng nasabing aktibidad ay ang pagbibigay kaalaman patungkol sa human rights at mga batas na nakapaloob dito. Kaugnay dito na pag-usapan din ang usaping pangkapayapaan kung saan binigyang diin ang kahalagahan ng pagkakaisa ng gobyerno at komunidad sa pagsugpo sa terorismo at kriminalidad. Layunin ng nasabing aktibidad na mabigyang diin ang pagprotekta sa buhay ng tao, dignidad at pag-unlad. Pinakatampok sa bahagi ng programa ay ang open forum
kung saan nagkaroon ng pagkakataon ang bawat kalahok sa nasabing aktibidad na magbigay ng komento at mga katanungan patungkol sa human rights at iba pang mga usapin na kailangang mabigyan ng pansin. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jenny Midolor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dolor. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, i-like, follow, and share kami sa aming Facebook account ng Police News Network at sa Twitter account para sa mga real-time updates at YouTube channel para sa live stream at replays. Manatiling mapagmatsyag at laging alam ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Bago po tayo magtapos, muling nagpapaalala ang pambansang pulisya. Kaugnay sa nalalapit na parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, pinaalalahanan ng Philippine National Police ang publiko na manatiling mapanuri at maging mapagmatsyag laban sa paglaganap ng fake news, misinformation at disinformation sa iba't ibang online platforms. Labanan ang fake news sa BARM. Ugaling mag-fact check at magbahagi lamang ng tama at beripikado at mapagkakatiwalaang impormasyon upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at pagkakaisa sa komunidad. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Regan Robles ng PNP Aviation Security Group, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.